Good morning po sa inyo lahat. Isang mapagpalang umaga po sa mga kapatid, particular na po doon sa ating mga masigasig na mga kapatid doon po sa Paisawan, Bagac, Bataan. Ano? At ganoon din ang ating mga kapatid na naninirahan dito po sa loob at labas ng bagong baryo. No? Pinabati ko rin po yung po mga regular na manonood sa ating YouTube channel, no? Na maganda po ang feedback. Nakakatanggap po ako ng mga text na galing sa kanila, no? At nagdadala po ito ng encouragement sa inyong pastor, no? So, napakaganda ng umagang ito sapagkat ang mga awitin natin ay very personal, no? At sana ay patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay, no? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin sa umagang ito. Tumayo po tayo. Ama, salamat po sa araw na ito, sa lahat ng mga pagpapala na bigay mo sa amin. Salamat po sa mga nagdaang araw sa ilalim ng iyong patnubay, gabay at mga biyayang tinanggap namin. Salamat sa aming pamilya, mga kaibigan na isa ring biyaya sa buhay namin mula sa iyo. Sa lahat ng ito, Panginoon, maraming salamat po sapagkat hindi po kayo nagkukulang na pagpalain ang inyong mga anak dito sa lupa. Dalangin ko po, Ama, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kami po ay makasalanan at buong puso kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba upang hingin ang iyong kapatawaran. Bigyan mo, O Diyos, ng liwanag ang aming mga buhay at turuan kaming sumunod sa iyo palagi. Dalangin din po namin, Ama, na ingatan mo kami at ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman o maging sakit man. Samahan mo kami ngayon at bigyan ng maliwanag na pag-iisip sa aming pakikinig ng mensahe. Sa iyo po namin tinatagubilin ang buhay na ito magpakailanman. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin, papuri, pasasalamat at luwalhati sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Sige po, minsan pa natin parangalan ang ating Panginoon Diyos. Makakaupo na po tayo, no? Itong pandemic na to, no, maraming mga tao ngayon ang medyo aware na, no? Hindi katulad nung wala pang pandemya, yung mga tao medyo minsan nakakatulog, no? Alam mo, nung araw, nakikita ko dito sa taas, sa pulpito ka, nakikita mo may tulog, no? Pero ngayon, sa mga gumanda ang panahon ngayon, medyo lumalamig, bumabalik na naman po yung antok ng mga tao. Nagsisimula na naman pong, alam niyo na, parang lalabay, no? May kikwento ko sa inyo, may isang pasyente na Kristiyano na nakipakita sa kanyang doktor. Ang laki po ng problema nito, humingi po siya ng payo tungkol sa labis niyang paghihilik. Sino sa inyo naghihilik sa gabi? Oh, nako. Yun ang problema niya. Sobrang paghihilik. Tinanong siya ng doktor. Sabi ng doktor sa kanya, yun bang paghihilik mo, nakakaistorbo sa asawa mo? Sumagot po yung pasyente. Sabi niya, hindi naman po. Kaya lang naiistorbo ko po yung buong kongregasyon. No? Ang bagal, ano? Alright. Simulan natin yung ating mensahe sa umagang ito. No? Alam niyo, mapapansin din po natin na marami sa mga aral na itinuturo ng ating Panginoon ay sa pamamaraan po ng mga talinghaga. Di ba? Dami, no? Tulad ng madalas na itinuturo ni Jesus, sisimulan po natin ang ating paksa sa isa namang talinghaga. Ito po na may pamagat na talinghaga ng Life Saving Station. No? Wala po kayong mababasa sa Bible niyan. No? May isang mapanganib na baybayin kung saan maraming mga sasakyan dagat po ang napipinsala at lumulubog na ikinasasawi ng maraming pasahero taon-taon. Ang dahilan po ay simple lang mga matatalas na bato sa bukana ng dagat na ito. No? Samantala, sa di kalayuan matatagpuan ng isang maliit na life-saving station. Ang istasyon pong ito ay maliit lang, no? Na kubo na may isang bangka lamang na ginagamit nila sa mga emergency, no? Sa kabila nito, may mga ilang tapat po na mga volunteers na kaanib ng istasyong ito
At alam ba niyo, matyaga sila nagbabantay sa dagat, no? Gabi man o araw, at hindi inaalala ang panganib at kaligtasan nila. Lumalabas sila gabi-gabi na parang walang kapaguran sa paghahanap ng mga naliligaw na mga sasakyan dagat bago masadsad ang mga ito sa batuhan ng dalampasigan, no? Delikado po yun mga batong malalaki, no? So maraming buhay ang nailigtas dahil sa malit na life-saving station na ito, no? Kaya natanyag po siya sa mga ibayong lugar, no? Ang ilan sa mga naligtas at ang ilan sa mga nakatira sa lugar doon ay umanib po sila at para suportahan po ang istasyong ito. Kaya hindi nagtagal, nakabili po sila ng mga bagong bangka at sinanay ang mga bagong kaanib upang mahusay nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin hanggang sa lumaki po yung life-saving station na binabanggit ko. Laki na po. Ang ilan sa mga bagong kaanib ng istasyon ay nagpanukala na ayusin ang maliit at sirasirang kubo at palitan ang mga lumang kagamitan nito, no? Nakita nila ang pangangailangang maglaan ng mga komportableng lugar para sa mga taong biktima ng trahedya, no? Dahil sa sama-samang pagtutulungan at abuluyan, napalitan ang mga lumang kama, no? At naglagay sila ng mas magagandang kasangkapan sa maliit na kubo na ngayon ay malaking gusali na. Lumaki na po sila, no? Ang life-saving station na ito ay lalong naging popular at dito nagtitipon ang lahat ng mga kaanib nito. Pinaganda at pinalamutian nila ito at ginawang isang social clubhouse. Meron na sila yung life-saving station naging parang social clubhouse na, no? Sa paglipas ng panahon, mas kumonti po ang mga kaanib na pumupunta sa dagat upang gampanan ang misyon na magligtas ng buhay. Kaya ang ginawa nila, kumuha sila ng mga bagong trainee para sa gawaing ito. Ang misyon ng life-saving station ay pinag-uusapan pa rin, ngunit marami sa mga kaanib nito ang tila naging abala na po sa social clubhouse. At ang dating mainit at masigasig na mga gawain sa life-saving station ay medyo nanamlay. No? Imagine niyo po yun. Ang sigla, ngayon parang nanamlay na. Nang gabing iyon, isang napakalakas na bagyo ang tumama sa dalampasigan at dahil sa malalaking alon at labis na kadiliman, no, sumadsad ang isang malaking barko sa matatalas na batuhan at nasira po ito. Pinasok ito ng tubig. So, mabilis pong kumilos ang mga trainee, ngunit dahil sa malalaking alon at kakulangan ng pagsasanay din, naantala sila sa pagsaklolo. Hindi nagtagal po, humupa naman yung bagyo, naisakay din nila mga biktima sa mga bangka, basang-basa, nilalamig at marami sa mga biktima ay nalunod na. No? Marami ang mga may sakit at marurumi dahil sa nagkalat na langis mula sa nasirang barko. Ang ilan sa mga pasahero, may iba ang kulay, yung iba naman nagsasalta ng ibang wika. Dinila ang mga maruruming biktima sa magandang clubhouse na labis na nagdumi, siyempre dahil puro langis eh. Ang komite po ng ari-arian ay agad nagpatawag ng pulong, no? At nagtayo ng isang shower house sa labas ng clubhouse para hindi marumihan yung clubhouse, no? At sa isang pagpupulong, nagkaroon po ng paghahati sa hanay ng mga kaanib. Meron mga pagtatalo, no? Medyo yung dating payapa at maayos na life-saving station ngayon ay parang, alam niyo na, no? Nagtatalo-talo sila. Marami sa mga original na kaanib, nais nang ihinto ang gawain sa life-saving station. Sapagkat hindi na ito kasiya-siya at sinasabing hadlang na ito sa normal na gawain sa kanilang social clubhouse. No? Iginit ng mga bagong kaanib na ang mga pangunahing gawain ng life-saving station ay magligtas ng buhay. Kaya natatag ito. Ngunit natalo po sila at sinabing kung gusto nilang magligtas ng buhay, magtayo sila ng kanilang sariling life-saving station. O ganun nga ang ginawa nila. Kung bibisitahin mo ngayon, no, paglipas ng mga buwan, ang bagong life-saving station ay nakakaranas din po ng katulad na problema na naganap doon sa unang problema. Umunlad sila bilang isa ring social club, no? Kaya yung life-saving station naman ang
na itatag na naman. So dagdag ng dagdag yung life-saving. Meron pong mga disagreements, no? Kung bibisitahin mo ngayon ang baybayin, makikita mo ang maraming nagsulputang mga social clubhouses sa tabi po ng dalampasigan. Madalas pa rin ang mga barkong naaanod at lumulubog sa batuhan ng baybaying dagat. At dahil sa kapabayaan ng life-saving station at mga tauhan nito, marami po sa mga taong nakukuha nila ay nalunod na o patay na. No? Ang mission ng church ay katulad ng life-saving station. Sa kasamaang palad, sa paglipas ng panahon, maraming mga churches po ang nawala ang focus sa original na misyon. Unti-unting umusbong ang mga bagay na kakaiba sa nilalayong misyon na itinatag ng ating Panginoong Hesus. So ano nga ba ang misyon ng church? Puntahan natin ang Roma number 1. The mission of the church. Pagdating sa misyon, ang church ay may pagkakahawig sa isang pizza parlor. Layo, no? Pizza parlor. Anyway, marami sa atin ang mahilig kumain ng pizza. Isa na ako ron. Habang kumakain ka ng pizza kasi, no, feel na feel mo ang mozzarella na pinahira ng butter garlic crust. No? Ganon din ang malapot na sarsa ng kamatis, lasang-lasa sa dila. Hindi maiwasang ikwento sa mga kaibigan ang masarap na pizza. Siyempre, pag masarap, sabi mo, uy, sarap pumunta ka ron. Ang sarap kumain doon. No? Ganoon naman tayo eh. No? At tulad ng mga nasisihang customer, no, tumutulong sila sa pag-a-advertise ng balita tungkol sa mga sarap na pizza. Word of mouth. Ganun tayo eh. Pagka, uy, alam mo, natikman mo na ba yung ano? Lalo yung thin crust nila, yung gano'n, di ba? Kinikwento natin yun, ano? Samahan mo pa ng Coke na malamig, di ba? Hindi mo mapipigil ang sarili mo, kay kwento mo yun eh. No? So, iniutos ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga naligtas ang misyon na ibahagi ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. No? Ang Panginoon mismo ang nag-utos nito. Ipaabot ang hindi pangkaraniwang pag-ibig na ipinakita niya sa atin para naman doon sa iba. Hindi siya nagbago eh. Simula pa lang nang siya'y makababa ng lupa, siya po'y nagsimula sa kanyang misyon at naging consistent po ito hanggang sa siya'y muling umakyat sa langit. No? Bagamat hindi partikular na ginamit ng Biblia ang salitang misyon, ang konseptong ito ay nakaugat sa katotohanan ng Biblia. Hindi tayo pwede makipagtalo dyan. Ang mission ay merong layuning kumilos. No? Kumilos mula sa isang lugar tungo sa isa pang layunin na napakahalaga. Katunayan, ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay kabilang sa mga unang isinugo sa misyong ito upang ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang tanong bakit kailangang ipahayag ito? Mahalaga ba ito? Ano ang magagawa nito? Tunghayan natin yung letter B o letter A. To bring light the gospel of God. To bring to light the gospel of God. No? Kailangan natin dalhin ang Ebanghelyo sa lahat ng dako. Ito ang misyon ni Pablo bilang isang apostol na siya ring misyon nating lahat. Ganito po ang sinabi niya sa kanyang liham sa mga taga-Epeso, kabanatang 3, talatang 8 hanggang 9. Basahin po natin. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayon may minamahal niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatang ito. Ang mangaral ng magandang balita sa mga hintil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. At magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Alam niyo, napakahalagang sundin natin ang utos na ito ng ating Panginoon. Kung babalikan ninyo ang buhay ninyo, your mere existence in this church was simply because you heard the gospel of Christ. Hindi tayo pwedeng manahimik at magbingi-bingihan. No? Hindi ito naunawaan o maunawaan ng mga tao hanggat di natin ipinapahayag sa tulong po ng banal na Espiritu. Meron pong mga effort na gagawin talaga. No?
Kaya sinabi ko sa inyo, hindi tayo aalis sa Ebanghelyo ni Kristo. Dahil ito po yung layunin natin, ito po yung mission natin. Alisin mo na lahat yung maiiwan talaga itong mission. Ito po yun. No? Ganito po sinabi ng Panginoon, ng mismong Panginoon ni Jesus sa Juan 8:12. Pakinggan nyo. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Totoo po yan. Totoo po yan. Nakita natin yung mga lakad natin, di ba? Ang mga sinusuong nating lakad, yung mga madidilim, yung mga halos hindi ka na makakita. No? Pero salamat sa Diyos, pinukaw tayo ng liwanag na ito, kaya hindi na tayo lumalakad sa kadiliman. Ganyan po ang naging kalagayan ng marami sa atin nung dumating ang Ebanghelyo ni Kristo. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang sabi ng Bible, ito ang tunay na ilaw, dumating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Si Jesus mismo. No? Basahin natin ang patotoo po ni Juan sa unang Juan 1:5. Ang wika niya, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ang Diyos po ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Naalala niyo yung first time na dumalo kayo sa church, no? Marahil ay lilinga-linga kayo, hindi niyo alam, ano what's happening here? Parang hindi itong church na dinadaluhan ko dati, ha? Di ba na? Naninibago kayo, no? Pero magtataka ka, ang church na pinasok mo at inaatinan mo ay biblical church. Ito po yung biblical church. Lahat ng argumento rito ay binabasa natin mula sa Biblia. Nababasa natin ng hayagan and you can check it, you can make your notes and maybe afterwards, after attending the church, you can check it out with your Bible. No? Ganun po yun. Bakit po? Ginawa ito na may pangunahing layunin na ipabatid ang karunungan ng Diyos. Napakahalaga po nito. Noong araw, wala tayong mali kasi. Kung umuwi ako nung araw, madaling araw na lagi. Parang okay lang, parang normal na normal, no? Pero hindi ko nakita na napapabayaan ko pala yung pamilya ko. May mga taong nagsusugal, may mga taong kung ano-ano ang bisyo, di ba? At napapabayaan nila ang kanilang mga pamilya, no? Pero salamat sa Diyos, no? Bakit kaya ginawa ng Diyos ito? Tingnan natin ang Efeso 3:10. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Ang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Isang layunin, no, na ginawa ng Diyos para sa church bago pa niya likhain ang sanlibutan. Ang sabi ng mga ilang theologians, itong planong ito was made in heaven. No? Basahin din natin yung Efeso 3:11. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi nakaiintindihan ng tao no? Even those who are attending the church, sometimes, alam niyo, lalo na kung you are working, no? May iba naman single parent, no? May iba naman walang, alam mo, hindi mo ito maintindihan no? Kasi ang inaasikaso natin talaga yung sariling buhay natin. Yung paano tayo makakaraos sa araw-araw. Hindi natin nakita yung gaanong kahalagahan nitong ebanghelyo, no? Hindi, parang ngayon umaattend ka na, parang hindi mo na malayan umaattend ka na, pero hindi mo naintindihan na buo ngayon ng ebanghelyo. Yung papakinig, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Doon po nagmula yan. Hindi tayo aware, no? Kaya today we're attending the church, okay lang, attend lang, nakinig lang, no? Pero hindi natin namamalayan, no? Na yung salita ng Panginoon ay makapangyarihan at ito po ang nagbabago ng buhay natin, whether you will like it or not, sapagkat isang araw may isip mo na napakabuti ng Diyos at salamat sa kanyang liwanag na dumaloy sa iyong buhay at sa iyong sambahayan. No? Napakasarap, napakasagana.
Kaya nga kung babalikan natin yung buhay natin dati, kung maalala mo lang, parang nahihiya ka ng isipin. Sobra, no? Ang mission ng ating Panginoon Jesucristo ay walang pagkakaiba po sa mission ng church. Hindi po sila magkaiba, no? Si Kristo ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Wala na po tayong question dyan. Para upang hindi sila mapahamak, kundi maligtas. Yun po yung aim, yun po yung mission. Imagine mo yung mundo, magulo, makasalanan, maburak. Dumating ang Panginoon dito, anong dala? Liwanag. Ang Ebanghelyo. Isipin mo, ganun po katindi, no? Ang Diyos na banal na nasa langit ay kailangan bumaba. Ang tindi ng motivation, no? Yung love na love niya itong mga taong to kasi siya rin ang may likha niyan eh. Parang ikaw kayo mga nanay, mga tatay, may mga anak kayo. Hindi naman lahat ng anak niyo, kung may anak kayong 5, lahat mabuti. Minsan meron suwail eh. Pero yung suwail na yan, alam mo, minsan yun po yung nagpapahirap ng loob mo, yan yung naiiyak ka sa galit na alam mo, pero hindi mo may takwil kasi mahal mo siya eh. Kasi galing sa iyo eh. Di ba? Lalo ang Diyos, siya ang lumikha ng lahat ng tao, lahat ng bagay na pinakikinabangan natin, lahat ng mga kaginhawang tinatanggap natin sa buhay. Hindi kaya manghinayang siya na mapahamak yung mga nilikha niya, hindi ba? Kaya yan po yung nasikaso ng Panginoong Jesucristo, ang mission na ito, na mission natin ngayong lahat. No? Sabi po sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ang wika ni Apostol Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Totoo po yun, no? Marahil kayo, makasalanan kayo, pero wala naman kayong pinapatay, no? Wala naman kayong pinatay o pinapatay, di ba? Si Paul marami. Kaya sinabi niya, siya po ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ang Panginoon ay dumating na nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga ligaw at namamatay. No? Katunayan, hindi po sagabal ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi siya nag-isagabal. Meron tayong isang apostol na ibinilanggo pero hindi tumigil ang bibig sa pangangaral. Basahin natin yung Marcos 1 mula 14 hanggang 15. Nang ibinilanggo si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. No? Ano ang sinabi niya? Ano po sinabi? Dumating na ang takdang panahon. Malapit na maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Ang himig dito ay parang nakikiusap no? Para bang tanggapin nyo na. No? Tanggapin nyo na. Para sa inyong kaligtasan. No? May pagsusumamo. Bakit po? Nais ng Panginoon na ipabatid sa bawat tao ang Ebanghelyo nito sapagkat napakahalaga po nito. Napakahalaga. Hindi, alam nyo, tayo mga regular attendee ng church, parang hindi na natin pinapansin yung Great Commission. Nawala sa isip natin, naukol tayo sa mga ibang gawain sa church. Yung program ng church. No? Na-miss na natin. Ang totoong mission ng church ay yung Great Commission. That is yan po yung mission. Walang ibang mission, yun yung mission. Consistently, yan po yun. No? So, sa mga tuwid, yun po ang nais ng Diyos na ipabatid natin sa bawat tao. Bawat isang nakaupo rito na naligtas ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, kailangan kumilos. Hindi tayo pwedeng na-enjoy lamang natin ang attendance ng church at wala na. No? Na-enjoy natin yung fellowship o yung virtual nating prayer, etc., etc. Mahalaga po, wag natin. Yun, programa po ng church yun no? Yung counseling, etc., etc. Pero ang pinakamahalaga dito yung mission natin. Yun talaga, hindi natin dapat kalimutan o kaligtaan ito. No? Ano pa sabi? Sabi po sa Marcos 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Nakita nyo na? Consistent po yan, ha? Habang kayo humahayo sa buong mundo, lahat tayo.
In short, habang lumalakad tayo, whenever we travel, even around our community, huwag nating hayaan na magpabaya lamang tayo at hindi natin man lang madala sa kanila yung ebanghelyo ni Kristo. Napakaganda po niyan. Alam mo ba, ginagawa tayong peacemaker ng Panginoon. Pero mo, ang mundong ito ay may kaaway. Ang kaaway niya, Diyos. Isipin niyo yun. At kung sila'y hindi makikipagkasundo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lahat sila lanos, lahat sila mapapahama. Can you imagine that? Yung lolo mo, lola mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, pinsan, bayaw, hipag, lahat yan, lanos lahat yan. Pag hindi na nakilala ang Diyos ng tuwiran, walang relasyon, napakahirap po niyan, mga kapatid. I tell you. Hindi natin namamalayan niya kasi kumakain tayo, nabubusog tayo, nagkatrabaho tayo, busy tayo. Hindi natin alam na tumalakad ang oras. Tumatanda tayo at umiikli ang panahon natin sa mundong ito. Hindi natin alam yon. Hindi natin namamalayan yon. Then, one day, magugulantang ka na lang, hindi ka makatayo, masakit ang likod mo, masakit ang balakang mo, at kailangan mo magpabuhat para dalhin sa doktor. Ganun po ang buhay ng tao. Ang aking asawa, si Sister Bell, alam naman ninyo, napakaganda ng kanyang puso sa Panginoon, pero and yet, nag-iisa siya sa bahay, no? Pinapanood niya yung after nito. Masakit alam niyo, diabetic siya. Ang sinisira ng diabetes, alam niyo, mga buto, ipin, mata, kidney, lahat. Nakita niyo po yun. Pero dati kasama ko tumatakbo yan. During our activism days, tumatakbo kami, magkahawak pa kami niyan. Ako tumatakbo ko, ang lakas, bilis tumakbo. Ngayon, yun ang sinasabi ko, hindi lagi tayong malakas. Isang araw, hina ang ating katawan, magkakasakit tayo, and that's the time you'll go to the doctor, at ikukumpisal mo kung ano yung mga nararamdaman mo sa katawan. Don't wait until dark. Habang maliwanag pa ang pag-iisip mo, alalahanin mo yung mga tao sa paligid mo, pakinggan mo, tingnan mo sila, tingnan mo kalagayan nila, kung ano. Huwag mo sabihin, wala akong pakialam sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Hindi po pwede yun. Hindi yan ang sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ipahayag nyo, no? Habang kayo mahayo sa buong mundo, ipangaral niyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Yun po yung commandment ng Panginoon. Kaya, ang mission ng church ay, punta natin, letter B, to proclaim the praises of God. Alam nating lahat, no? Alam nating lahat na tayo ay isang bansang banal ng Diyos. Ginawa tayong bansang banal ng Diyos. Inari niya tayo bilang isang bansang nakalaan sa Kanya. Oo, sa maniwala ka o hindi. Ganito po ang sinabi ni Pedro sa unang Pedro 2:9, unang bahagi. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng mahalikang saserdote, isang bansang nakalaan sa Diyos. Take note, isang bansang nakalaan sa Diyos. May nagka-argumento pa pastor, ang tinutukoy dyan yung mga Hudyo. Tama ka, Hudyo nga. Pero remember, bagong tipan na ito, wala na pong Hudyo, wala na pong Hintil. Lahat tayo ay magkakapatid na kay Kristo. Amen. Wala na po yan, no? Kaya tayo ay mahalikang saserdote, isang bansang nakalaan sa Diyos. Ano ibig sabihin nakalaan? Naka-reserve para sa Panginoon Diyos. Yung mga buhay ninyo, ano man ang ginagawa nyo, whether you're working or not, no, studying or not, tayo ay mga inilaan ng Diyos para sa Kanya. So, ano ibig sabihin nung pagka inilaan ka? Kung anong gusto ng Diyos na ipagawa sa'yo, gawin mo. Kaya ka nga ginawang reserve. Naintindihan nyo yun? Ganun po yun, no? So, kailangan nating ipahayag ang ginawa ng Diyos. Ganyan po sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:9. Ulitin ko, no? Sabi to, 1 Peter chapter 2, verse 9b, yung ikalawa. Bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Ano ikikwento mo? Yung mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos. Kanino? Unang-una sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa anak mo, etc., etc. Ikwento mo yon. Kung paano mo natikman yung masarap na pizza pie, uy, ang sarap nun, no? Ganun mo ikwento. Nanood ka ng pelikula, napakagandang pelikula, love story. Sinishare po natin yan. We don't keep it to ourselves. We share it. Di ho ba? So, ano mang bagay,
Pag nakakain ka ng crispy pata, hindi kasi masarap ng crispy pata sa lahat ng restaurant. Meron lang mga restaurant na talagang special restaurant na may nagluluto ng ganun. Sabi mo, uy, ibang-iba tong crispy pata na to. Malutong. Maski na overnight na, malutong pa rin ang balat. No, ha? Ganun po yun. Kinikwento mo yun eh. Kung yung mga pagkain, trabaho, masasarap na nararanasan natin sa buhay, Boracay, ang ganda ng Boracay. Di ba, kinikwento po natin yan eh. What more? Na tayo mga pag-aari ng Diyos ay dapat na magpahayag ng mga kahangahangang ginawa ng Diyos sa ibang tao. Para makilala nila, para malaman nila. People might be wondering while you were walking, di ba? Bakit kaya itong mga taon to parang masaya, no? Ba't parang linggo-linggo may ginagawa sila, punta sila sa church nila. Ano ba meron sa church na yan? Ba't sa church namin wala nito? Di ba? Kasi sa church nila wala ka talagang makukuha rin eh. Walang mainit na sabaw. Wala talaga, no? At ang aral dun, aral ng tao. Yung pangaral ng tao. Wala yung mga scriptures, no? Kaya naghahanap ang tao ng ng direksyon sa buhay kung paano, no? So, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. So, nagagawa ba nating ipahayag sa ating kapwa ang mga kahangahangang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Yung mga hindi nagpapahayag, guilty. Bahala kayo. Buti nakakatulog kayo, no? Kung may ikikwento ka, halimbawa, kung may ikikwento ka, ano ang mga papuri sa Diyos na kailangan nating ipahayag sa ating kapwa? No? Ano ba ang kikwento mo tungkol sa Diyos? Di ba? So, basahin natin ang ilang bagay mula sa Aklat ng Mga Awit sa chapter 150, verse 1 to 6. Para na magkaroon tayo ng inspiration. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Ginawa na natin kanina yan. Siya ay purihin. No? Sapagkat, siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang purihin si Yahweh. Napansin nyo, ilang beses binanggit yung purihin si Yahweh. Yun yung ikikwento mo eh. Di ba? Ano ba yung pinupuri mo sa buhay mo? Sino ba yung pinupuri mo? Hindi naman natin pinupuri sa sarili natin, no? Kasi pagka ganun, para ka bubot ng sarili mo bangko, di ba? Pinupuri mo, di ba? Pinupuri mo, halimbawa, yung isang government official, na itong government official na to ay masipag at ang laki ng ginagawang pag-unlad, di ba? Pinupuri natin yung mga taong ganoon. Pinupuri natin yung isang guro na marunong magturo, magaling magturo. Ang galing ng teacher na yan. Mahusay. What more? Kung meron tayong pupurihin at ihayag sa tao, hindi ba mas magandang ang Diyos mismo ang ating purihin at ipahayag sa mga tao? Amen po ba? Di ba? Kung yung mga walang kakwenta-kwentang bagay, di ba? Alam mo yung si Dune, ang bait-bait niya. Pinupuri mo yung tao. Bait-bait niya, mapagbigay sa kapwa, etc., etc. Bakit yung tao nagagawa natin purihin? Ba't yung Diyos hindi? No? Dapat lang siyang papurihan sapagkat siya ang tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kamanghamanghang kaliwanagan. Ganyan ko tinignan yung sarili ko eh. Oo. Kasi, hindi nyo kasi inabot yung buhay. Ang gulo-gulo. Grabe. Gulo-gulo. Pero sa tingin ng mga tao, normal lang yon. Kasi ganun din sila eh. Di ba? Pero ibang-iba talaga nung malipat ka sa liwanag, ibang-iba na nangyari. Ganyan po sinabi ni Apostol Pedro. Kaya kung tutusin nga, no, kahit ilaan natin ang buhay na ito, ay kulang pa para sa Kanya. Bakit po? Basahin natin yung 1 Peter chapter 2, verse 9c. No? Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kahangahangang kaliwanagan. Direktang-direkta po ito, ha? Siya ang tumawag sa inyo, meaning tayo, no? Mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kahangahangang kaliwanagan. Di ba? Ang saya. Di ba? Kung wala ito, saan tayo naroon ngayon? No? Marahil, naroon pa tayo sa buhay na nakapandidiri, mabaho, nakakaya. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo ay ganito sa Aklat ng Kolosas, chapter 1, mula 12 to 14. Ito sabi ni Pablo, ganito,
lagi kayong magpasalamat sa Ama, sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen. Purihin naman natin ang Panginoon. Diba? Amen. Diba? Balik mo nga sa verse 13. Tama mo, ang ganda-ganda sabi niya, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Yung kadiliman, makapangyarihan yan eh. Niligtas niya tayo roon. At inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, kay Hesus Kristo. And verse 14, sabi niya, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Grabe. Grabe. Na-feel mo ba yun? Tumayo yung balahibo ko. Oh. Na-feel mo ba yun? Yung transition ng life mo. Oh. Dati yung pagmumura, parang ano lang po yan eh. Bahagi na ng sentence yan eh. Di ba? Pag nagsalita ka, kasi parang hindi kumpleto pag wala yung pagmumura eh. Parang may kulang. No? Pero ngayon, nahihiya ka na, hindi, tsaka hindi, by inconscious, hindi mo na magagawang gawin yun. Magmura, no? Meron pa, dugtungan natin yung Hebreo 2, 1-4. Sabi rito, kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Yun. Ano daw? Panghawakan yung mga katotohanang narinig natin para hindi tayo maligaw. Kasi normal sa atin yung maligaw tayo. Verse 2, ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Oo nga naman. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. And the last verse, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang sariling kalooban. Napakaliwanag. Napakaliwanag yan. Liwanag. The mere fact na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at binigyan ng buhay na walang hanggan ng Diyos, no? Ano ang ating sasabihin? Di ba? Kung ikaw ang tatanungin, ano ngayon ang kailangan mong gawin after this experience? Anong gagawin mo? Di ba? May suggestion ng aklat ng Hebreo, chapter 2, verse 12. Ano pong dapat natin gawin? Ang sabi, sinabi niya sa Diyos, mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Kita niyo po yun? Every child of God, no? Every child of God, kayo, tayong mga creation, hindi natin mapipigil ang sarili natin, hindi ikwento yung mga mabubuting tinanggap natin mula sa Diyos. Di ba? Pag tumanggap tayo ng anumang bagay mula sa ating kapwa, pinapasalamatan natin siya. Di ba? Kinikwento mo sa iba. Alam mo si Tony, mapagbigay yan. Maganda ang puso niya, mahabagin siya. Meron pa kayang gaganda sa puso ng Diyos? Di ba? Kung si Tony na ikikwento mo, ba't hindi ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Paggising ko pa lang sa umaga, wala akong sakit. Nakatayo ako. Nagawa ko yung normal na gawain ko. Purihin ang Panginoon. Ganun po yun eh. No? Salamat, wala ka sa ospital. Salamat, hindi kayong andun yung nandun ka sa may ospital ngayon. Hindi mo magugustuhan sa ospital ngayon. Alam niyo, nung pumunta ako doon, nung dinala ko si Sister Ruby, hindi ka makapasok. Hanggang doon lang ako sa Bukana, pero masisilip mo yung grabe. Parang yung mga tao parang eksperimento sila. Wala kang makitang, parang wala siyang, parang walang pag-asa, parang walang chance. Mas mababalita mo security guard. Pare, may isa na namang lapit ako. Ano kayang isa? May isa na namang nalagas. Salamat sa Diyos, wala tayo roon. Hindi ba? Salamat sa Diyos, nakakakain tayo. Salamat sa Diyos, walang bawal na pagkain. Di ba?
Pwede natin ikwento yun. Alam mo, kwento mo. Kung ano yung nararanasan mo araw-araw sa piling ng Diyos. Kwento mo yung inyong ugnayan. Tingnan natin yung patuloy ni Apostol Pedro. Basahin din natin to sa 1 Peter chapter 2 verse 10a. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Biro mo yan? No? Hindi lamang yan. Tinanggap rin natin ang kanyang habag. Hindi lamang ginawang bayan, ginawa tayo. Yung habag niya, pinaranas niya sa atin. 1 Peter chapter 2 verse 10b. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayon tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Sino po sa atin ang nakatanggap ng habag ng Diyos? Makasalanan tayo, remember? Don't ever forget. We're all sinners. We were just forgiven. Sinners tayo, mga kapatid. Yung sinner, mapapahamak siya. Dadalhin siya, hindi po sa kalbaryo, dadalhin siya sa impyerno. No? At doon ay magdudusa, meron kang awareness, no? May feeling ka, maranasan mo na nahihirapan ka, gusto mo nang mamatay pero hindi ka mamatay kasi yun ang ikalawang kamatayan mo. Imagine mo. Tapos isipin mo, wala ka na sa ganon. Hindi ka nakasama dyan, kapatid. Kayong mga nakaupo dyan, mapalad na mapalad tayo. Sapagkat labis na habag ng Diyos, hindi niya, ang Diyos kasi ganon pag nabibless siya, hindi niya pwedeng pigilin na pagpalain ng tao. Naranasan po natin yan. No, ha? Pinagkaitan tayo noon ng habag, pero ngayon. Kaya, ano nangyari? Sa 1 Peter 1, verse 3, ano sabi? Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Amen. Pag malungkot ka, may problema ka, no? Nabuksan-buksan mo sa Bible ito, hindi, para bang wala namang sariling binuksan mo yung Bible mo, at nabasa mo to, ano sabi? Pasalamatan natin, nabasa mo, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigay ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yung lungkot mo, maaalis yan. Pasasalamatan mo na ako, Lord, salamat. Ang ganda ng message mo, Panginoon, sa akin. Yung mga kani-kaninang gumugulo sa isip mo, yung hindi nagpatulog sa iyo sa buong magdamag. Alam mo, ito, pag nabasa mo ito, very comforting. No? Very comforting. Nararanasan ko po yan kasi may mga moment din na may mga, alam niyo, parang, lahat naman tayo may kalungkutan no? Iba yung kalungkutan natin. Halimbawa, yung anak mo na hindi sumunod, nalulungkot ka, di ba? Halimbawa, yung kapatid na pinagpayuhan mo na pero wala namang ginagawa. Nakakalungkot po yun. Minsan, yung mga kalungkutang yan ay namumuo sa puso natin. At itong mga talatang ito ang magbibigay ng, alam mo, parang hinimas kang ganun bigla na wala yung, no? Sarap, no? So, paano natin ipapabatid sa mga tao ang mga bagay na ito, no, ha? Sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. There's no shortcuts. Ito lang po yun. Ang dali-daling magpahayag sa tao. Ang dali-dali. Pumunta ka lang sa palengke, pumunta ka sa barbershop, ang daming pinag-uusapan tao, lang kakwenta-kwenta. Ito, merong halaga itong pinag-uusapan ito. So, ang ating misyon bilang isang katawan, no, bilang mamamayan ng Diyos, ay ipahayag ang maluwalhating misyon na ito. No? Ipapahayag natin ang mga papuri sa Diyos na ginagawa natin sa pamamagitan ng pagbibigay liwanag sa Ebanghelyo ng Diyos. Now, the question would be, paano? No? Punta tayo sa Roma number 2. How we can fail our mission. Listen carefully, ha? Kayong mga misyonero dyan, ha? Maaari ba tayong mabigo sa ating misyon? Nangyayari ba ito? Kung nangyayari, paano? No, ha? Let's go to letter A. Through misplaced emphasis. Through misplaced emphasis. No? Bakit bigo ang marami na maipahayag ang Ebanghelyo? Why? Ano po ang dahilan?
Marahil, dahil ito sa pagbibigay din sa mga material na bagay, pagbibigay diin sa mga material na bagay kaysa sa spiritual na aspeto ng buhay. Yan. Sa aminin natin o hindi, nangyayari po yan. No? Ito ang nagaganap sa halos lahat ng mga Christian churches ngayon. Ito isang problemang matagal nang naranasan ng church sa Laodicea. Ganyan-ganyan. Ang mabuti, basahin natin muli kasi nabasa natin maraming beses yan, upang lalo tayong makaunawa kung bakit sinasaway at pinapalo ng Diyos ang kanyang mga anak. Listen carefully. Pahayag, Kabanatang 3, mula 14 hanggang 19. Ang sabing ganun, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Ano po sabi? Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Ang ibig pong sabihin ng isusuka kita, itatakwil kita. No? Verse 17. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiyamong kahubaran at ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Ganyan yung church ng Laodicea. Binigyan sila ng message, matinding message na to. Pero kung maraming nakayuko ang ulo habang binabasa sa church yan. Hindi sila mainit, hindi naman sila malamig. Kaya ang tawag sa kanila, maligamgam. May purpose kasi yung mainit na tubig eh. May purpose din yung malamig. Pero yung maligamgam, parang bihira po yun eh. Malibang kung may sakit ka. No? Kaya nung binabasa ito sa aklat, itong aklat na to sa Laodicea, parang ko, people were terrible, no? Parang, no? Ganyan po ang problema madalas na nararanasan ng mga churches ngayon. Samantala, pinatunayan po ito ng panahon. Ang lakas na ginugugol natin sa physical na aspeto ay hindi po mahalaga kung ikukumpara natin sa tunay na misyon ng church. No? Kailangang bigyan ng mariing pansin ang mensahe ng Ebanghelyo sa halip na pag-ukulan ng pansin ang mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Lahat naman tayo may ginagawa. Kaya lang, may mga ginagawa tayong importante, may mga ginagawang hindi naman talaga importante. O walang halaga. Di ba? May mali, may mali kapag nahihirapan tayong kumilos dahil sa kakulangan ng mga bagay na nakagiginhawa. Di ba? Ang mga business meetings sa ibang mga churches ay gumugugol ng napakahabang panahon sa halip na gawin ang ipinapagawa ng Panginoon. Puro sila meeting. Pag umupo tayo, pag-uusapan natin, ano na ang takbo ng Ebanghelyo sa church natin? Kamusta na yung mga taong kausap natin? Ano ang kanilang mga naging reaksyon? Dapat ganun yung mga business meetings eh. Hindi yung pagkahaba-haba, wala na po tayong floor wax, wala na po tayong, kailangan maglagay tayo ng additional na mga aircon para yun. Kaya, yung hindi po na-fulfill yung Great Commission because of masyadong kung ano-ano inaasikaso. So, katulad ba natin yung church ng Laodicea? I hope so, hindi naman, no? Hindi mainit, hindi malamig, mayaman at wala nang kailangan pa. Wow! Mayaman, wala nang kailangan pa, no?
Mas mabuting mahirap tayo sa mga bagay na material, ngunit mayaman naman sa spiritual na bagay tulad ng church ng Smyrna. Yan. Tunghayan natin ang pahayag 2, 8 hanggang 9. Compare natin yung Smyrna sa Laodicea. Pahayag 2, 8 hanggang 9. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna. Ito pinapasulat din. Ito ang ipinapasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Si Jesus po yung nagkasalita. Nalalaman ko ang mga kapigatian na dinaranas mo. Ha? Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo, ngunit ang totoo, sila'y mga kampo ni Satanas. Meron pa, pahayag 3, 9 hanggang 10. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman. At sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Verse 10, sapagkat nagtiyaga ka gaya ng iniuutos ko sa iyo. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Amen. Tama? Very comforting yung word na to. Alam natin na ang mundo ay hindi bumubuti kundi sumasama. Maligalig at sobra na po ang kasamaan. Pero sabi ng Lord, don't worry. Hindi kayo matitinag dyan. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Kita nyo? Iyan po yung pangako ng Panginoon. Doon sa mga taong matiyaga gaya ng inuutos sa atin. Simple lang yan. Kaya ang dali-dali pa lang being a church member. Ang dali lang, no? You attend, you listen to the Lord, then obey. Ganun lang po yun. Isama mo sa itinerary mo yan. Hindi pwedeng naka-schedule ka mula 8 o'clock hanggang 5 o'clock. Tapos may extra time pa. Doon, isingit mo yun. Meron akong vacant Teka, di ba? Sama yan. Nagtitipong kami sa kantin pagka 10:15. Teka muna, sayang yun. Kita niyo? Yung mga ibang mga trabahador to, walang ginagawa. Pwede kong kausapin. Pahayag mo. So, maaaring pa rin tayong mabigo sa ating misyon. Maaari pa rin. Paano? Letter B. Through showing preference. Sa pamamagitan ng pagsisikap na maligtas ang mga kaluluwa. Simula pa sa simula, nais na ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Ganyan din ang mensahe ni Apostol Pablo sa anak-anakan niyang si Timoteo. Alam niyo, mga kapatid, since time immemorial, the great plan of God is to save the world. John 3:16. Hindi ko nagbago yan. Wala akong pagbabago dyan. Nanatili po yan hanggang ngayon. Kasi ang gusto ng Diyos, maligtas tayong lahat. May mga ligtas na pero paano yung mas marami na sa labas sa church Di ba? Dyan lang sa kabila dyan, tamo yung mga taong tatrabaho dyan. Inaatupag niya trabaho para makakain lang. Wala na hindi sa buhay yan, kundi yun lang. Hindi na alam yung buhay niya bukas, mamamatay, titigok, mababagsak siya ng bakal, hindi niya alam yan. Akala niya okay lang yun. Wala siyang malay, hindi nila alam Kailangan nilang malaman kung ano yung panganib ng buhay na darating sa kanila. Kailangan nilang malaman yan. Hindi natin pwedeng pagbulang bahala yan. Ano sabi ni Apostol Pablo kay Timothy? Sa 1 Timothy chapter 2, verse 3-6. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano daw yon? Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Bakit? Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Yun po yung plano ng Diyos, iligtas ang lahat ng tao. Ba't hindi naman tayo makikiisa sa Diyos? Alalahanin natin na ang Diyos ay hindi po nagtatangi ng sinumang tao. Tandaan nyo, dapat tayo rin. Wala tayong karapatang mamili ng sinumang tao kung karapat dapat sila o hindi.
Ganyan din ang naging karanasan ni Apostol Pablo sa aklat naman ng mga gawa. Sa 10:28, ano sabi niya? Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan. Kasi baka yan ang pumipigil sa iyo, no? Kapitbahay mo, masamang tao, ay naku, ayoko lumapit yan, baka yan. Kaya ka nga kailangan lumapit kasi kawawa yung tao yan, nakasalanan yan Marumi ang buhay niyan Natatakot tayo, baka isipin ng ibang tao, nakikiisa tayo. Hindi po. Hindi po ganun. Alam niyo, kung may patnubay kayo ng Holy Spirit, hindi kayo mag-iisip ng ganyan. Yung mga hindi pinapatnubayan, ganyan mag-isip. Gusto mong tulungan yung tao, kawawa naman At least nagawa mo yung time mo, naibigay mo yung time mo sa kanya, na-deliver mo yung message, now bahala siya. Kasi, tandaan nyo, habang nangungusap tayo sa kapwa natin, kumikilos ang banal na Espiritu at nangungusap naman ang banal na Espiritu sa puso ng tao. Hindi tayo. Ang trabaho lang natin, i-deliver yung words and the Lord, siya nang bahala doon sa paano niya ilalatag sa buhay ng tao ang mga salitang binitiwan mo na mula rin naman sa salita niya. Wala na tayong pakialam doon. Just deliver the message. It's up to God. Pero kung di mo ginagawa, ano mangyayari? Wala. Wala kang binibigay na mensahe. Wala. You see? Kita niyo po yun? Hindi ka pwedeng mamili. Pupuntahan mo lang yung mga magagandang kasuotan, classmate mo, ka-office mate mo, doon ka nakikipag-usap dahil mukhang safe ka ron at saka, di ba? Hindi po. Huwag ka mamili. Lahat yan. Maski magtataho. Yung magtataho na yun, ang beses ko inimbita, ayaw matin, anong gagawin ko? Pero inimbita ko siya maraming beses. I've heard, inimbita rin siya ng mga ibang kapatid At least ginawa mo na yung gusto mong gawin na bilang pagsunod sa Panginoon. Ganun po yun. Huwag tayo magrereklamo. Wala pa nga tayong ginagawa, nagrereklamo na tayo Ganyan. Ganito rin ang paninindigan ni Apostol Pedro sa harap ng maraming tao. Ano sabi niya? Mga gawa, 10:34-35. At nagsalita si Pedro, ngayong kulubusang nauunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Yan po yung sinabi ni Pedro. Hindi tayo kailangang mamili. Kailangang maligtas. Talagang kailangang maligtas sa mga tao sa kanyang kasalanan sa paanong paraan. On the basis of social distinction. Yan, sabi ko kanina, namimili. Gusto mo yung may pera, lalapitan mo, yun ang kakausapin mo, yung pagka mahirap, nandidiri ka. Yung tao mukhang walang ligo. Gusto mo yung disente, gusto mo, hindi po ganun. Puntahan mo yung mga taong nasa grassroots, mga lumpen, mga walang pagmamalaki. Of course, pag dumaan yung mayaman, pagsabihan mo rin. Ibig sabihin, hindi ka namimili. Wala yung mga preferences. Wala yun. Ako kahit sino, kinakausap ko Kasi yung mga trabahador niya, kinakausap ko. No? Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Santiago. Pakinggan nyo. Chapter 2, verse 1-9. Mahaba-haba ito. Ano sabi niya? Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya, taas ang kamay ng mga mananampalataya. O yan, ina-address sa inyo ito. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit at inaasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan. O kaya, sasay ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at tumahatol ng mali. Mga kapatid kong minamahal, tingnan ninyo ng mabuti. Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Hindi ba sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos sa kaharian ng Diyos ayon sa kasulatan.
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Kita nyo na. Well said. Kita nyo po yun? Hindi tayo pwedeng ay si sharean ko si ano. Ano pa? On the basis of racial distinction. Ano po? Pare-pareho lang naman dapat ang trato natin sa tao eh. Kahit na ano pa siyang lahi o kulay. Di ba? Mahirap man o mayaman. Nakapag-aral hindi, kailangan siyang tratuhin bilang kapatid kay Kristo. Ano po sabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Kolosas? 3 sa 10:11. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mababangis o mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahal ka sa lahat at siya nasa inyong lahat. Grabe, no? Marahil hindi nyo nababasa sa Bible to, no? Kasi busy tayo. Pero basahin nyo, tingnan nyo, makikita nyo yan. Namimili ba tayo ng babahagian natin ng Ebanghelyo? O nagsisikap tayong ipangaral ng Ebanghelyo sa bawat nilalang? Kahit sino siya. Walang ano yan. Alam mo, isang kaluluwang tumanggap sa Panginoon, ano sabi ng Bible? Naglulukdaga ng mga anghel sa langit. Totoo po yan. Hindi susulat sa Bible yan, kundi totoo. No? Marcos 16:15, ano sabi? At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Utos po ito, mga kapatid. Habang kayo humahayo, hindi niya sinabing, please proclaim the gospel among nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ipangaral nyo. Diretso, no? Ipangaral nyo. Hindi, wala yung mga, pwede ba pangaral nyo? Wala pong ganon. Utos po ito ng Panginoon. Alam kong may marami sa inyo sa oras na nagigilty, no? Hindi ko kayo masisisi kung guilty man kayo, no? O, alam ko, busy kayo, inaatupag nyo kung ano-ano. Okay lang yon. Pero ngayon narinig mo ang mensahe ngayong umaga at nadadamang guilty ka, may panahon. Pwede kang bumawi. Ito na yun. Ito na yung pagkakataon mo. Binigyan ka ng Diyos ng siwang, binigyan ng liwanag. Ito na. Pasok. Huwag mong pabayaan yan. Yung opportunity na yan. And who knows? Maybe tomorrow. Yung isang kapatid na sinasabi ko, ikaw magdala ka ng kaluluwa. O ngayon may dala siya. O, diba? Sumunod kasi. Ang bilis. No? Anong uri ng church tayo? Life-saving station o social clubhouse? Tumutupad ba tayo sa misyon ng ating Panginoon? Nakahanda ba tayong saklolohan ng mga taong hinahampas ng bagyo at malalakas na alon? Mahalagang puntahan sila. Tulungan at dalhin sila sa life-saving station. This is a life-saving station. Sana maalala natin ang talinhaga ng life-saving station at ang kahangalan ng mga taong ang pinaganda lamang ay ang social clubhouse nila. No? Binigyan tayo ng isang marangal na misyon ng Jesus. Nangangailangan ito ng madalas na paalala. Isang mensaheng karapat-dapat na pupukaw po sa atin. No? Gisingin daw ang damdamin ng bawat isa. Basahin natin, Hebreo 10:24. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Yun. Ipahayag po natin yung habag at pag-ibig ng Diyos sa kanila. No? Kung magkagayon, madadala natin ang marami dito sa life-saving station at marami sa kanila ang maliligtas. Amen. Sa aking pagtatapos, no? Iiwanan ko sa inyo yung mga salitang tinuran ni Pedro sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 8 to 9. Ano sabi niya? Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Oo. Ha?
Ang taong wala na mga katangiang yan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Hindi ikaw yan, hindi ako yan, hindi tayo yan. Hindi tayo nakakalimot na tayo mga makasalanan na pinatawad ng ating Panginoon. Amen po ba? Tayo yung mga taong pinawalan sala ng Diyos. Amen po ba? Yan. Tayo yung mga taong hindi nakakalimot. Amen. Yan. Bilang mga tinawag, pinili at nilinis ng Diyos, kailangan po natin taglayin ang ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo at tupdin ang kanyang kalooban. Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi na sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Nakita niyo po yun? Nakita niyo yung statement na yan? Dalihin lamang natin ang message. Yung sumampalataya at nabautismohan, maliligtas, ang sabi ng salita. Pero yung hindi, yung tumalikod, yung ayaw, kita niyo, hindi, it's beyond our control. Si Lord nang bahala sa kanya. Wala tayong pananagutan po dyan. So, humayo tayo sa sanlibutan upang ipangaral ang mabuting balita ng kapayapaan na nakatuon sa paglilingkod sa Diyos. Panghawakan nawa natin ng mahigpit, no? Ng mahigpit ang mabuti, palakasin ang mahihina at tulungan ang mga nangangailangan. Mahalin at paglingkuran natin ang ating Panginoon na nagagalak sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu at naway mapa sa atin ang pagpapala ng Diyos at manatili sa atin ito palagi. No? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Walang hanggang Ama, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo ay nilikha at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, tayo ay tinubos. Gabayan at palakasin mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang maibigay namin ang aming sarili ng buong katapatan sa paglilingkod sa iyo. Na maipahayag namin ang mabuting balitang inihabili ng iyong anak na si Jesus. Mabuhay nawa kami sa araw na ito sa pag-ibig sa isa't isa at sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Magbatian tayong lahat kay Kristo.